Naantig ang puso ng mga netizen sa bagong video na uploaded ng ex-girlfriend ni Chris Lawrence. Sa gitna ng masayang bonding ng mag-ina, ay biglang nag-usisa ang bunsong anak ni Chris Lawrence na si Lyric. Kasabay nito, umani rin naman ng samut-saring reaksyon at mga bashing ang nasabing post. Bago tayo magpatuloy, pakiusap lang po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong po sa aming mga video creator, mga ka-star. This is home. Bakit wala yung papa ko? So ito nga mga ka-star. Recently ay nag-post sa kanyang FB account itong si Mary Joyce Calzado Astejada. Ayon sa caption niya, ganito basahin natin. Dahil kaulanan, walang pasok, loving time, mahalan ko. Naku po, sa age niya pala nag-uumpisa na magtanong ng mga bagay-bagay. Gagawin ko ang lahat para mapuno ang kulang anak. Napakabait at sweet mo bata. Sa FB post sa account ni Mary Joyce ay makikitang kumakanta nga itong nanay ni Lyric ng iingatan ka, aalagaan ka. At biglang bumato ng mga inosenteng tanong si Lyric. Sa unang tingin ay parang wala lang, ordinaryong usapan ng mag-ina. Ayon sa pag-uusap ng mag-ina, ganito. Yung tanong ni Lyric, bakit yung family ko lang? Si Ate Maricar tapos si Mommy. Bakit wala yung papa ko? Yung papa ko, asan yung papa ko? Naikinagulat ni Mary Joyce. Dinaan niya sa biro. Ang sagot sa bata. At sinagot niya ang bata, sino ang papa mo? Sagot naman nito, Papa Chris. Sagot ni Mary Joyce, busy pa. At napatanong si Lyric kung Pilipino daw ba ang tatay niya. Ang sagot ni Mary Joyce ay oo. At sabi pa ng bata, love. At nagtanong ito si Mary Joyce kung anong work ng tatay niya. Sabi ng bata, love you mama? Work pa siya doon? Sagot ni Mary Joyce, work pa? Busy. Sagot ni Lyric, dapat call natin. Call na tayo. So tinanong pa nga ito ni Mary Joyce kung ano yung work ng tatay niya. At sinagot nga ni Lyric na singing and video. So hindi masabi ni Lyric na singer pala? Singer. At saka video siguro. Ano yun? Vlogger. Sagot ni Mary Joyce, work pa? Busy. Ang sagot naman ni Lyric, dapat call natin? Call na tayo. Sagot ulit ni Mary Joyce, busy pa nga, busy pa si Papa. Yumakap si Lyric sa nanay niya na parang miss na nito ang ama. Halatang nalungkot ang bata, parang gusto na tumulo ng luha. Maraming naantig ang puso at naiyak na mga netizens sa eksenang yon. At parang gusto na rin tumulo ng ating luha sa mga tanong ng inosenteng bata na hindi pa pala nauunawaan na kakaiba ang sitwasyon ng kanilang pamilya kumpara sa regular na pamilyang buo. So dito nga pala nagtanong yung nanay ni Lyric kung anong trabaho ng tatay at sumagot si Lyric, singing and video. Ask ni Mary Joyce, sino love mo? Ang sagot ni Lyric, si Mama. And tinanong ni Mary Joyce kung sino pa daw, and sagot naman ni Lyric, si Papa. And then, idinugtong ni Mary Joyce si Ate Katie. At idinugtong naman ni Lyric si Tita Kat. At nung sabihin nga ni Mary Joyce na si Ate Katie, ginaya yon ni Lyric. At dinugtungan pa ni Lyric na si Tita Kat. So ask ni Mary Joyce, love mo sila? Ang sagot ni Lyric, yes po. Then napakanta ulit ng sanay maghintay ng walang hanggan. So mapapansin natin sa mga comment, ang bilis ng comment. At mapapansin natin, marami na ang naliwanagan. Bakit naman natin hahatulan ang isang tao dahil lang sa post niya? Ayon sa kasabihan, ang buhay ay parang gulong. Kung ikaw ay basher ngayon baka bukas o sa makalawa ikaw naman, at ang iyong mahal sa buhay ang maaaring mabash. Ayon sa Biblia, huwag ka humatol para di ka hatulan. Panukat na ginamit mo sa iyong kapwa ang siya ring gagamitin sa'yo. Mga ka-star, basa lang po tayo ng ilan sa mga comments ng ating mga netizens. So, sabi dito, diyan mo makikita if ang bata natuturuan ng magandang asal. Bata pa, tinuturuan mahalin yung soon stepmother niya, Miss Kat. Ganon din si Miss Kat, ipinararamdam niya kay Lyric na mahal niya ito, ipinadadama kay Lyric, turing siya parang tunay na anak. Kaya si Kitty Loves at Lyric, mga mabait na bata, kasi naturuan ng magandang asal ng mga magulang. Another comment, sabi, "Na-touch naman ako sa'yo, Lyric, naghahanap ng papa." Another comment,
Ay hala, natouch naman ako nito. Magbabanding din kayo sa papa mo, ate Katie mo, at tita Kat mo pag hindi sila busy, Lyric. Ang bait-bait naman, don't worry baby Lyric. Love ka rin ng papa mo at ate Katie mo at tita Kat mo, lalo ng mommy mo. Pinaka-importante may mommy kang mabait at hindi toxic. Basahin po natin iba pang comments. Sabi dito, napakabait naman. Parang may tusok sa puso ko, baby Lyric, sa tanong mo. Balang araw, maiintindihan mo rin mga bagay na yan paglaki mo. God bless you baby. And be good always to your mom. Another comment. Natouch naman ako sa'yo Lyric, naghahanap ng papa. Sabi ng isa pang netizens, nakakadurog ng puso si Lyric, hinahanap yung papa niya. Pupuntahan ka rin nun, baby. So, nag-reply si Mary Joyce. Sabi niya, naghahanap lang ng papa. At normal lang yun sa mga batang walang kinakalakihang tatay. Pero nagmamahalan naman sila mag-ama. Busy lang. Hello, Lyric, miss na si papa niya. Another comment, dead man na lang sa mga bashers. Ang mahalaga okay kayo ng KKK fam. 'Di ba guys? Okay silang lahat. Bakit kailangang i-bash ng iba? Maganda yung samahan nila. Both sides, i-support na natin. Stop bashing na lang. OMG Lyric, ba't nakakaramdam din ako ng sakit para sa bata? Alam namin mahal siya ni Chris Lawrence. Busy lang si Daddy Be. Hi. Huwag ka mag-alala Lyric, kasi hindi ka naman pababayaan ng papa mo. Pareho kayong mahal ni Ate Kitty mo. Sending virtual hugs for you, Lyric. So ayan, mga kastar, ang ilan sa mga comment ng ating mga netizens. Actually, may mga nagtatanggol at meron pa rin namang pailan-ilang ng babash. Pero ito yung kapansin-pansin na comment. Ang sabihing mas mahal ni Chris si Katie. Tandaan mo yan, Lyric. Bakit po kailangang tandaan ni Lyric ang kasinungalingan? Bakit kailangang itanim sa utak ni Lyric na bias at unfair ang tatay niya? Kung hindi naman ito totoo, bakit kailangang tandaan ng bata na mas mahal si Katie kaysa sa kanya? Kung hindi po kayo ready, mapuna maging maingat din po sana sa comment, lalo na pagtungkol sa mga bata, hindi po lahat ng opinion ay tama. Para nyo nang pinaratangan sa comment na to, na unfair ang isang Chris Lawrence. Ang mahal niya lang si Katie at si Lyric ay konti lang ang pagmamahal. You mean yung pinapakita ni Chris kay Lyric? Bias or unfair na pagmamahal? Ang point lang po natin, maging sensitive po tayo sa mga comment, lalo na kung batang inosente ang pinapatungkulan natin. 7 or 8-year-old lang po yung bata. Lyric, sana wag ka maniwala sa comment na nagsasabing, tandaan mo yan Lyric, mas mahal si Katie kaysa sayo. Diba ang sakit sa bata nun? Sorry Lyric, hindi totoo tong comment na to. Alam mo na love ka ng tatay mo. Hindi lahat ng sinasabi ng mga bashers ay totoo. Ang opinion po ay hindi nangangahulugang katotohanan ang komento. Sa batas ng Pilipinas, ang freedom of expression ay legal rights ni Mary Joyce at ang pagiging KKK fans naman ay hindi po nagbigay sa atin ng access or ng karapatang tapakan ang legal rights ng iba. Maging malawak po sana ang pangunawa sa ating kapwa. Tandaan, bilog ang mundo. Baka isang araw ikaw naman yung nasa sitwasyon ng mag-inang binabash ninyo. Update lang po mga kastar. Ang basher na ito po ni Lyric ay hinanap natin yung comment niya. Subalit hindi na po natin nakita. Ibig sabihin, nag-delete na po ito ng comment. Isa pa pong napansin natin ay upon searching sa FB, ay nasa popular people na po ang status niya. Ibig sabihin po, marami ang nakapansin sa kanyang comment at hinanap siya sa FB. Posibleng maraming hindi natuwa sa comment niya patungkol kay Lyric. Ingat po tayo sa pambabash ng ating kapwa. Tandaan, kung anong itinanim ay siyang aanihin. Kaya palaging magtanim ng mabuti sa kapwa, lalo na sa comment section kastar. Maraming salamat sa panonood mga kastar. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga kastar. Huwag palampasin. Ikaw naroroon ngayon kabayan, Pinoy Star TV. This is home.